Balik po tayo sa mga balita. Nagpapatuloy pa rin umano ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa Pilipinas ayon sa pambansang pulisya. Ito'y dahil sa namamayagpag pa rin ang naturang operasyon ng Mala Guerrilla Type POGO Hub matapos ang taning na ibinigay ng Pangulong Marcos Jr. nung nakalipas na taon. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, saan mga lugar ito? Alex, buong Metro Manila at mga karatig probinsya yung tinututukan ngayon nitong binuong dedicated team ng CIDG para tugisin itong mga illegal na pogo na patuloy na nag-ooperate dito sa bansa. Katuwang nila dyan ang mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang Bureau of Immigration. Huwebes ng gabi ng salakayin ng mga operatiba ng CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang iligal na pogo na ito na sangkot umano sa investment scam. Ang kanilang opisina nasa loob ng isang gusali sa harap mismo ng PITX Terminal sa Parañaque City. Arestado ang 453 mga individual, kabilang ang 137 mga Chinese at 307 na mga Pinoy. The illegal activities happening inside is the first, physically, andun yung mga computers, may mga screenshots kami na nagpapatunay na mayroong online gaming. And at the same time, naabutan namin yung mga victim doon, yun nga yung mga foreigner na sila yung nag-ano sa amin na indeed there was human trafficking. Kasamang naaresto ang 5 puganteng Chinese national na nahaharap sa kasong fraud. 20 naman sa mga naaresto ang nasampahan na ng kaso, kabilang ang 2 Pinoy. This is the first time that the Filipino is also criminally charged regarding human trafficking. They were the 2 Filipinos that being charged is also held liable because they are part of the agency that being as the administrator of the POGO operations. Aminado ang CIDG na hindi pa rin tuluyang nahihinto ang operasyon ng POGO sa bansa. Sa kabila ito ng ibinigay na deadline ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon pang December 31, 2024. We are sure that there are still many POGO operations, yung mga guerrilla like before this operation, nung nakaraang week din yung raid natin sa Dowin Casino sa baba ng Heritage. Kasama din po yun sa mandato namin. May dedicated team na raw ang CIDG para tutukan ang paghahabol sa mga iligal na pogo sa bansa, katuwang ang PAOK at ang Bureau of Immigrations. We don't have a timeline for now, but dahil nga sa sobrang dami ng mga information like even SMS or yung mga nag-i-email, lahat po yan bini-verify po natin, wala po tayong pinalpas diyan. Alex, patuloy na hinikayat ng CIDG ang publiko na agad i-report sa kanila kung mayroon silang napapansin na mga hinihinalang operasyon ng POGO sa kanilang lugar. Ay ilan daw sa mga red flag na dapat tandaan ng mga mamamayan, no? Kung may napapansin sila na mga foreign-looking individual doon sa kanilang lugar at may isang lugar doon na 24 hours yung operasyon. Actually, hindi na raw, Alex, malalaking building na lang ang dapat bantayan yon, kundi yung mga maliliit na lugar na ginagawa ngayon o ginagamit na pugad ditong mga tinatawag na guerrilla type operation ng POGO. Alex? Ayun, yun nga yung tatanungin ko sana, Marno, na dapat yata gumawa sila ng auditing doon sa mga gusali na talamak ang for rent, no? Baka pwedeng doon silipin ang PNP. May ganun ba silang tugon? Alex, yan yung pinagtutuunan ng pansin ng binuong team, no, para suyurin itong mga gusali, partikular dito sa Metro Manila, no, na posibleng pinagtataguan itong operasyon ng POGO. Kung matatandaan mo, last week lang, isang malaking hotel dyan sa Pasay, yung doon sa basement niya, na-discover yung POGO operation na pinatatakbo ng mga Koreano. At itong sinalakay ng Huwebes ay isang malaking building din sa harap naman ng PITX dyan sa Parañaque. Pero bukod sa mga malalaking gusali na yan, Alex,
pinagtutuunan din ng pansin yung mga maliliit na lugar. Gaya nga nung nadiskubre naman kamakailan sa Cavite kung saan nagtatago yung operasyon ng Pogo doon sa isang private resort. Alex? Okay, siguro panghuli, Mark, dahil walang takot nitong mga gumagawa ng guerrilla type na Pogo operation, no? Baka meron silang mga padrino dito, mga lokal na opisyal. May ganun bang binanggit ng PNP, CIDG? Alex, yan nga yung tinitingnan niyo sa investigasyon, no? Dahil hindi naman magpapatuloy, magpaprosper yung operation nitong ganitong mga illegal na aktibidad kung walang sinasandalan nito. Kaya nga babalaan nila o paalala doon sa mga LGU, particular yung mga local chief executive, tingnan mabuti yung kanilang lugar, no? Dahil lahat naman ng operasyon sa kanilang lugar, malamang kumukuha ng permit o di kaya namomonitor ng kanilang mga tauhan. So, para mapatunayan na hindi sila sangkot o hindi sila nagsisilbing padrino nitong mga illegal na operasyon, sila mismo ang tumulong sa mga operatiba para tuntunin yung pinagtataguan nitong mga Pogo operation ngayon. Alex? Okay, maraming salamat si Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Undersecretary Gilbert Cruz na sinailalim na sa inquest proceedings sa Department of Justice o DOJ ang 20 dayuhan na nagpapatakbo sa sinalakay na illegal Pogo Hub sa Parañaque City noong February 20. Ayon kay Cruz, pinagharap din ng PAOK ng reklamong qualified human trafficking ang mga nasabing banyaga. Nakakuhaan niya sila ng mga testimonya mula po sa mga complainant at testigo sa kaso, kabilang ang 3 Vietnamese na nagsisilbing mga model para makahikayat ng investors sa love scam. Bukod sa mga dayuhan, may mga inireklamo ring mga Pilipino, habang ang iba na nadatnan sa Pogo Raid ay pakakawalan batay sa rekomendasyon ng piskalya. Qualified trafficking, kasi nga makikita mo naman na talagang sila yung nag-facilitate ng mga nagtatrabaho dito sa Pogo Hub na ito para mag-work ng matagal. Actually, yung ginagawa nga nila is marami silang violation bukod dun sa mga dokumento na kulang-kulang na pinakikita nila, and yung pagpapatakbo nila ng isang poguhan na wala namang kaukulang mga papeles, at actually puro illegal ang ginagawa nila dito sa loob ng Pogo Hub na ito. Itong mga to. So basically yung operation ng love scam, ito yung pinapasukan ng mga Vietnamese na nahuli natin at ngayon nagtuturo sa mga boss. Sir, on the At kaugnay niyan, isa namang senior high school student ang umunoy dinukot ng mga taong may kinalaman sa operasyon ng Pogo. Sa impormasyon na nakarating sa ilang mambabatas, inireport ang kidnapping nung Sabado at isang international school dito sa Maynila ang nakipag-ugnayan ngayon sa mga investigador matapos kang madiskubre ang pagkawala ng naturang estudyante kasamang kanyang tsuper o driver. At ayon sa ilang senador, nagkalat pa rin ang mga galamay ng mga Pogo operators na gumagawa ng krimen tulad ng kidnapping. Tanawagan ngayon ang mambabatas sa law enforcement agencies na gamitin ang buong puwersa ng batas laban sa mga naiiwan pang mga puwersa na mga illegal na Pogo upang matigil na ang kanilang ginagawang krimen. Mungkahin nila na maglunsad ng crackdown sa mga illegal na Pogo para sa proteksyon na rin ng publiko. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.